Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng kagubatan kung saan ang isang espesyal na ahente mula sa Bangladesh na nagngangalang Masood Rana, ay naghahanda ng kanyang mga sandata para sa isang misyon na iligtas ang isang hostage na binihag ng isang mafia group mula sa Amerika. Si Rana, na kilala bilang ahente na may codename na MR9, ay nagsimulang mag-isa sa kanyang misyon, patungo sa isang marangyang bahay na hindi kalayuan sa kagubatan. Pagdating, agad na pinatay ni Rana ang lahat ng gwardya sa paligid ng marangyang bahay bago pumasok, at pinatay pa ang ilang gwardya. Lumipat ang eksena sa boss ng mafia na nagngangalang Richie Rost na nakikipag-ugnayan sa superior ni Rana na si Major Rohat Khan at kinukutya siya sa pagpapadala kay Rana ng mag-isa upang patayin ang lahat ng kanyang mga tauhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay si Rana na mapatay ang kalahati ng mga tauhan ni Richie. Nang mapagtanto ito, balak ni Richie na tumakas. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang kanang kamay na si Sam na patayin ang kanilang hostage at pasabugan ang punong tanggapan gamit ang isang time bomb. Samantala, patuloy na hinaharap ni Rana ang mga natitirang tauhan ni Richie at matapos na matagumpay na mapatay ang lahat ng mga gwardya, nagmamadaling pumunta si Rana sa silid kung saan matatagpuan ang hostage. Sa kasamaang palad, namatay na ang lalaking hostage, at nagpasya si Rana na dalhin ang bangkay ng lalaki. Di nagtagal pagkatapos ng pag-alis ni Rana mula sa punong tanggapan, ang bomba na itinakda ng mga tauhan ni Richie ay sumabog at nawasak ang gusali. Makalipas ang isang linggo sa Las Vegas, nakipagkita kay Richie si Roman Rost na siyang pinuno ng pinakamalaking mafia sa Amerika at ang nakatatandang kapatid din ni Richie. Pinag-uusapan nila ang plano nilang magbenta ng mga ilegal na armas sa gitnang silangan at plano pa nilang gumawa ng advanced na armas para ibigay sa mga rebelde. Kung magagawa nilang likhain ang sandata na ito, naniniwala sila na malapit nang magsimula ang World War III. Sa kabilang banda, ang direktor ng CIA na nagngangalang Paul Taylor at ang kanyang representante na si Duque ay nagsasagawa ng isang mahalagang pagpupulong upang talakayin ang misyon na hulihin si Roman, at ihinto ang paggawa ng mga mapanganib na high-tech na armas. Pagkatapos ng mahabang pagpupulong, inutusan ni Paul at Duque ang kanilang mga nasasakupan na mangalap ng mahalagang impormasyon tungkol kay Roman, kabilang si Richie, nakasangkot sa misyon na gumawa ng mga mapanganib na armas. Samantala, makikita natin na nag-e-enjoy si Sam sa mga babae matapos magdesisyong magretiro sa pagiging miyembro ng mafia. Di nagtagal, nakatanggap si Sam ng tawag sa telepono na nagdulot sa kanya na umalis sa kanyang silid, at lingid sa kaalaman ni Sam, naghihintay sina Paul at Duque sa labas para hulihin siya. Nang malaman niya ito, sinubukan ni Sam na tumakas mula sa pagtugis ng dalawang ahente ng CIA. Bagamat kalaunan ay na-corner siya sa rooftop ng isang gusali, sinubukan ni Duque na hikayatin si Sam na huwag lumaban at nangako na palayain siya kung pumayag si Sam na magbigay ng impormasyon tungkol sa Ross Brothers. Sa kasamaang palad, tumanggi si Sam, pinilit si Duque na harapin siya hanggang sa aksidenteng naitulak ni Duque si Sam palabas ng rooftop, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Pagkatapos nito, nawala na ang nag-iisang sospek na mayroong alam sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa Ross Brothers. Dahil dito, iminungkahi ni Paul na humingi sila ng tulong kay Rana dahil may karanasan si Rana sa pagsubaybay kay Richie. Lumipat kay Rana, na bumibisita sa puntod ng kanyang mga magulang sa Bangladesh, ngunit sa sandaling iyon ay nakatanggap si Rana ng mensahe mula sa kanyang superior na nagsasabi sa kanya na pumunta sa tanggapan ng Bangladesh Intelligence Agency sa lalong madaling panahon. Pagdating sa opisina, nakita ni Rana si Paul, na naghihintay sa kanya. Ipinaliwanag kaagad ni Paul na kailangan ng CIA ang tulong ni Rana para mahuli ang Ross Brothers na nagsasagawa ng mga high-tech na armas na maaaring mag-trigger ng World War III. Humanga si Paul sa husay ni Rana dahil sa kanyang ginawang pagpatay sa 12 ng mga tauhan ni Richie ng mag-isa, kaya gusto ni Paul na kunin si Rana para sumali sa misyon upang pabagsakin ang mafia. Nang marinig ito, agad na pumayag si Rana sa kahilingan ni Paul sa kondisyon na bibigyan siya ng pahintulot ni Rohat, na ang kanyang superior. Hindi ito tinutulan ni Rohat dahil ang paghuli sa mafia ay may kaugnayan sa seguridad ng mundo, ngunit hiniling niya kay Rana na bumalik sa Bangladesh matapos ang misyon. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Rana sa Amerika kasama sina Paul at Duque sa pamamagitan ng pagdaan sa dagat. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Duque kay Rana na sa kanyang paparating na misyon, makakasama ni Rana ang isang babaeng nagngangalang Devi, na isang lihim na ahente mula sa Pakistan.
Upang maging matagumpay sa kanilang misyon, dapat magpanggap sina Rana at Devi na lumahok sa isang antique auction na inorganisa ni Roman, na sadyang ginawa niya upang pagtakpan ang lahat ng kanyang mga krimen sa pamamagitan ng pagkukunwari bilang isang antique collector. Pagdating sa Amerika, dinala si Rana sa Mojave Desert kung saan matatagpuan ang kanyang hideout. Kinabukasan, sinundo ni Rana si Devi mula sa airport para magsisimula na silang dalawa sa kanilang CIA mission. Nang gabing iyon, pareho silang nagpanggap bilang mag-asawa at pumunta sa antique auction na pinangunahan ni Roman. Maya-maya pa pagdating nila, lumabas si Roman para batiin ang lahat ng bisita. Pagkatapos ng auction, tahimik na pumasok si Rana sa kwarto ni Roman. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng isang gwardya, tinutukan siya ng baril, at dinala siya kay Roman. Sa kanilang pagkikita ay bigla na lang tinurukan si Rana ng isang likido na ikinahimatay niya. Nang magkamalay si Rana, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan at si Devi ay tila nahuli rin ng mga tauhan ni Roman. Pagkatapos ay hiniling ni Roman sa kanyang kasintahan na nagngangalang Gia na tanungin si Devi sa labas, habang siya ay makikipag-usap kay Rana. Sa sandaling iyon, tinanong ni Roman kung sino ang nagpadala kay Rana, ngunit tumanggi si Rana na magsalita, na ikinagalit ni Roman. Samantala, nilabanan ni Devi si Gia at ang mga tauhan ni Roman habang dinadala siya sa ibang lugar. Kasabay nito, nagawa ni Rana na makawala sa pagkakatali, tumakbo pababa, at sumakay ng motorsiklo upang makatakas. Mabuti na lang at nakalabas na ng bahay si Devi kaya nakasama niya si Rana at sabay silang nakatakas sakay ng motorsiklo. Sa araw na iyon, dumating sina Rana at Devi sa kanilang hideout sa disyerto, kung saan pinag-iisipan ni Rana kung paano nila mabilis na mahuhuli ang Ross Brothers bago matapos ang high-tech na armas. Lingid sa kanilang kaalaman, nakarating na ang mga tauhan ni Roman sa unahan ng hideout ni Rana at Devi matapos nilang matunten ang lokasyon ng GPS mula sa tracker sa motorsiklong sinasakyan ni Rana. Mabilis na nagsimulang pumasok sa bakuran ang mga tauhan ni Roman hanggang sa natapakan ng isa sa kanila ang landmine na dati nang itinanim ni Rana. Bilang resulta ng pagsabog, sa wakas ay nalaman ni Rana at Devi ang pagdating ng mga tauhan ni Roman, na nagudyok sa kanilang dalawa na ihanda ang kanilang mga sandata. Pagkatapos nito, nagkaroon ng shootout sa pagitan ng dalawang secret agent at mga tauhan ni Roman. Sa gitna ng labanan, nakita si Rana na nakikipag-away sa isa sa mga tauhan ni Roman, ngunit sa kanyang husay sa martial arts, mabilis na pinabagsak ng secret agent ang kanyang kalaban. Samantala, isang sniper ang naghahanda na barilin si Rana mula sa bakuran, ngunit sa kabutihang palad, naligtas si Rana matapos barilin at mapatay ni Duque ang sniper. Matapos matagumpay na maalis ang lahat ng mga tauhan ni Roman, mabilis na inayos ni Rana, Devi, Paul, at Duque ang kanilang diskarte upang matapos ang misyon ng paghuli sa boss ng mafia. Pagkatapos, sinabi sa kanila ni Devi na narinig niya na nagpaplano si Roman ng isang malaking pulong sa susunod na gabi sa isang kasino kasama ang isang taong magbabayad para sa paggawa ng mga sandata sa digmaan. Inamin ni Devi na alam niya kung nasaan ang kasino, at maaari nilang sorpresahin si Roman sa pulong na iyon. Nang marinig ito, sina Duque at Paul ay sumang-ayon sa mungkahi ni Devi, kaya't lahat sila ay naghanda upang isagawa ang misyon ng paghuli sa susunod na gabi. Nang sumunod na araw, nakita si Roman na nakikipag-usap sa kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Jason Ross, na humingi ng pahintulot na kumatawan kay Roman sa pulong ng gabing iyon. Noong una ay tumanggi si Roman dahil mahalaga ang pagpupulong tungkol sa pagpopondo ng mga sandata sa digmaan. Pagkatapos ay muling nakiusap si Jason, na nagsasabi na siya ang tagapagmana ni Roman at kailangan niyang maunawaan ang lahat ng negosyo ng kanyang ama. Nang marinig ito, pinayagan ni Roman si Jason na pumunta sa kondisyon na sasamahan pa rin ni Jason si Richie at ilan sa kanilang mga tropa, kasama na si Jacob na pinagkakatiwalaang tao ni Roman. Noong gabing iyon, dumating sa kasino sina Richie, Jason, at ilang miyembro ng tropa ni Roman. Ngunit hindi nila namamalayan ang presensya ni Rana, na nagbalat kayo bilang bisita sa kasino, habang si Devi ay nagbalat kayo bilang isang dancer para subaybayan ang pagpupulong ng mafia. Hindi nagtagal, nakilala ni Jason at ng iba pa ang isang lalaki mula sa Russia, at nang magbigay na ang lalaking Ruso ng isang briefcase na may lamang pera, mabilis na pinapaputok ni Rana ang kanyang baril sa kanila, na naging sanhi ng shootout sa loob ng kasino. Nakita rin sina Duque at Paul na tinutulungan si Rana, na ngayon ay nagawang barilin si Jason at bumagsak si Jason sa sahig.
Samantala, pinili ni Richie na tumakas sa kasino bago pa siya mahuli ni Rana at ng mga CIA agent. Pagkatapos noon ay dinala ni Jacob si Jason patungo sa kanyang sasakyan matapos niya itong makitang nakahandusay sa sahig, at si Rana na ayaw mawala ang kanyang target ay agad na hinabol ang kotseng minamaneho ni Jacob. Sa kabilang banda, nakikipagpalitan pa rin ng putok sina Duque, Paul at Devi sa mga tauhan ni Roman. Sa gitna ng labanan, napilitang makipagduel si Duque sa isa sa mga tauhan ni Roman, ngunit sa kabutihang palad, nagtagumpay si Duque na talunin ang lalaki. Hindi nagtagal, ang lahat ng tauhan ni Roman sa kasino ay natalo ng CIA team, na naiwan lamang si Gia na walang magawa. Nangako si Duque na hindi niya huhulihin o papatayin si Gia sa kondisyon na pumayag siyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong nag-assemble ng mga high-tech na armas para sa digmaan, at ang lokasyon ng manufacturer ng mga armas. Dahil sa ayaw niyang mamatay ng walang kabuluhan, sa wakas ay sinabi ni Gia kay Duque ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol sa mga sandata ng digmaan na ginawa ni Roman. Kasabay nito, makikita pa rin natin si Rana na hinahabol ang kotseng minamaneho ni Jacob na dala si Jason sa loob. Matapos mawalan ng maraming dugo, namatay si Jason bago makarating sa ospital si Jacob. Napilitan si Rana na huminto sa pagtugis dahil hindi na niya mahahabol ang sasakyan ni Jacob na dumaan sa riles ng tren bago dumaan ang isang tren. Pagdating sa punong tanggapan, dinala ni Jacob ang bangkay ni Jason sa harap ni Roman, na nalungkot sa pagkamatay ng kanyang anak. Tinanong ni Roman kung sino ang pumatay sa kanyang anak at ipinaliwanag ni Jacob na ang pumatay ay si Rana, na dati nilang nahuli. Nang marinig ito, nanumpa si Roman na ipaghihiganti ang pagkamatay ni Jason, lalo na nang ipaalam sa kanya ni Jacob na ang lahat ng tauhan ni Roman sa kasino ay napatay maliban kay Richie, na tumakas sa kaguluhan. Pagkatapos ay inutusan ni Roman si Jacob na tapusin ang kanilang plano sa paggawa ng mga sandata sa digmaan habang si Roman ang haharap sa lahat ng kaguluhan. Kinabukasan, nakatanggap si Rana ng impormasyon na ang taong nag-assemble ng mga sandata ng digmaan ni Roman ay isang propesor mula sa Bangladesh na nagngangalang Karim, na may hideout sa isang dam. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na pumunta si Rana sa dam upang kausapin si Karim, at tinanong niya ito kung bakit gumagawa siya ng mga sandata ng digmaan para kay Roman. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Karim na binayaran siya ni Roman ng malaking halaga ng pera, kaya hindi maaaring tanggihan ni Karim ang kahilingan ni Roman. Pagkatapos ay hiniling ni Rana kay Karim na ipakita sa kanya ang lokasyon kung saan nakaimbak ang mga sandata ng digmaan, na humahantong kay Karim na dalhin si Rana sa laboratorio ng propesor na matatagpuan sa gitna ng disyerto. Pagdating sa harap ng laboratorio, tinutukan sila ng mga tauhan ni Roman ng baril at sinabihan silang pumunta sa isang silid na konektado kay Roman sa pamamagitan ng isang video call. Kasabay nito, dumating si Jacob na dinala si Devi, na nahuli nila bago pa nila nahuli si Rana. Sa pamamagitan ng video call, ipinahayag ni Roman ang kanyang intensyon na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak at tinanong kung bakit nakikialam si Rana sa kanyang negosyo gayong hindi naman kilala ni Roman si Rana. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Roman na sina Rana at Devi ay mga espesyal na ahente na ipinadala ni Paul at Duque. Sa video call, biglang pinatay ni Karim ang kanyang kasamahan na tumangging pumanig kay Roman, dahil talagang handa ang propesor na gumawa ng mga sandata ng digmaan sa kanyang sariling kusa para sa ekonomiya ng mundo. Samantala, si Rana, na na-corner, ay isiniwalat niya na kahit mamatay sila ni Devi sa sandaling iyon, malapit nang dumating ang CIA at ang American military upang hulihin si Roman at ang iba pa. Gaya ng sabi ni Rana, tahimik na pumasok si Duque at ang kanyang team sa laboratorio matapos matagumpay na mapabagsak ang mga guard sa labas. Kasabay nito, inatasan si Paul na tulungan si Duque mula sa malayo sa pamamagitan ng paggamit ng mga signal ng satellite. Matapos mapagtanto na dumating na ang CIA, kaya si Karim ay nagmamadaling pumunta sa kanyang hideout, habang sina Rana at Devi ay dinala sa isa pang silid ng isa sa mga gwardya hanggang sa nagawa ni Rana na mawala ng kakayahan ang hindi nag-iingat na gwardya. Kasabay nito, nakaharap pa rin si Duque sa mga tauhan ni Roman. Pagbalik kay Rana, nagpakita siya upang sabihan si Devi na mabilis na maghanap ng isang ligtas na lugar na pagtataguan, dahil si Rana ay naghahanda upang labanan si Jacob na sinusubukang patayin ang kanang kamay ni Roman. Napagtanto na hindi niya kayang makipagsabayan kay Rana, si Jacob na panandaliang nakipag-away sa secret agent, ay piniling tumakas para iligtas si Karim.
Pagkatapos noon, umakyat si Rana sa susunod na palapag para hanapin si Roman, ngunit sa kasamaang palad, biglang inatake si Rana ng isa sa mga tauhan ni Roman at nasugatan siya sa balikat. Maya-maya ay dumating si Roman na nakatutok ang kanyang baril, buti na lang dumating si Duque sa tamang oras para iligtas ang buhay ni Rana. Pagkatapos ay nagduel ang dalawa, bagamat kinailangan ni Duque na ihinto ang laban at umalis para i-deactivate ang isang bomba na itinakda ng mga tauhan ni Roman. Pagkatapos noon, pumalit si Rana kay Duque para labanan si Roman. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang matinding pinsala, si Rana ay na-corner ng mafia boss hanggang sa dumating si Devi para itigil ang laban. Nakalulungkot na matay si Devi matapos siyang salakayin ni Roman gamit ang isang matalim na sandata. Dahil ayaw tanggapin ni Rana ang pagkamatay ni Devi, mabilis na kinuha ni Rana ang matalim na sandata at itinusok sa leeg ni Roman, na ikinamatay ng mafia boss. Sa pagkamatay ni Roman, itinuring ni Rana na tapos na ang misyon kahit na nakatakas sina Karim at Yaqub. Maya-maya, bumalik si Rana sa Bangladesh at binisita ang puntod ng kanyang mga magulang. Pagkaraan ng 6 na buwan, makikita natin si Paul na pinapanood ang dalawang mandirigma ng dojo na nagsasanay ng espada. Pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, nilapitan ni Paul ang pinuno ng dojo upang humiling ng pahintulot na kunin ang dalawang mandirigma, dahil kailangan ni Paul ang kanilang tulong upang habulin si Richie, na iniulat na nagtatago sa Himalayas kasama si Karim upang ipagpatuloy ang paggawa ng mga advanced na sandata sa digmaan. Bukod sa pag-recruit ng dalawang bagong mandirigma, inimbitahan din ni Paul si Rana na sumama muli sa misyon upang hulihin si Richie. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita nito sina Richie, Karim, at Yaqub na nag-uusap at nagdiriwang ng kanilang pagtakas mula sa paghabol ng CIA, na nagsasabi na ang kanilang laban ay hindi pa natapos. Lingid sa kanilang kaalaman, si Rana at ang dalawang mandirigma na ni-recruit ni Paul ay nakahanda na para pumasok sa Himalayas para tugisin si Richie at ang kanyang mga kasamahan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.